Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba ma-overcome yung social anxiety. Pero bago ang lahat, ano ba itong social anxiety na ito? Yung social anxiety, ito yung sobrang takot, sobrang kaba na nararamdaman mo kapag haharap ka sa maraming tao o haharap ka sa ibang tao. Sa ibang tao na hindi mo kilala. Madalas may experience mo yan sa public speaking or pagsasalita sa harap ng maraming tao o kaya meron kang one-on-one interview na daduluhan. Pwede mo rin yang maranasan kapag meron kang ginagawa tapos na papansin mo na merong nakatingin sa'yo, merong nanonood sa'yo. Sa mga ganong sitwasyon, may mga pagkakataon na pwede kang makaranas ng social anxiety. Etong social anxiety na to, sa iba nakakatawa to. Pero kung lalawakan mo yung pag-iisip mo o kaya kung makakaranas ka, hindi ito nakakatawa. Dati meron din ako niyan, na-overcome ko lang, unti-unti. Naaalala ko pa nung nag-aaral pa lang ako. Yung classmate ko pinag-report sa harap ng klase. Wala pa siyang sinasabi, wala pa siyang ginagawa, nakatayo pa lang siya sa harap ng mga classmate namin, umiyak na siya. Wala siyang nasabi. Hanggang sa umupo na lang. At ako bilang classmate niya, pati ako natakot na rin. Kinabukasan magre-report din ako. Hindi na lang ako pumasok dahil ayokong humarap sa maraming tao. Pero by experience, may mga ginawa kong paraan, may mga ginawa kong research para kahit papaano ma-overcome ko siya. Okay, simulan na natin. Paano nga ba ma-overcome ang social anxiety? Isa sa mga bagay na dapat mong gawin, be inspired by others. Etong sinasabi ko dito, real time to. Kailangan mong makapanood ng isang tao na ginagawa yung bagay na nagpapakaba sa'yo. Halimbawa, sa public speaking, takot kang magsalita sa harap ng maraming tao. Ang gawin mo, panoorin mo yung taong kilala mo. Panoorin mo muna siya. Obserbahan mo kung paano siya kumilos. Panoorin mo siya ng panoorin hanggang sa ma-inspired ka. Ulitin ko lang, mas maganda kung kakilala mo yung isang taong panonoorin mo. Kapag kakilala mo lang kasi yung isang tao, malaki ang posibilidad na ma-inspired ka sa kanya dahil meron tayong ugali na kapag nagagawa ng kakilala natin, feeling natin, kaya na rin nating gawin. Pwede ka pa rin namang ma-inspired kahit hindi mo kilala yung pinapanood mo or yung nakikita mo. Pero mas malaki ang chance na lumakas yung loob mo kung ang nakikita mo ay kakilala mo lang. Yun yung tinatawag nating influence. Pwede kang ma-impluwensyahan nun. Kapag ang sinasamahan mong tao, magaling makipag-usap sa ibang tao, magaling sa public speaking, magaling sa interview, may pakikisama sa iba, kahit hindi niya kilala, pwede mong makuha sa kanya yon. Next tip para ma-overcome ang social anxiety, shift your focus or distract yourself. Ito ay kapag meron ka ng gagawin, haharap ka na sa ibang tao, tapos nakakaramdam ka ng sobrang kaba, sobrang takot. Kailangan mo munang ibahin yung focus mo para kahit papaano ma-relax yung isip mo. Pwede kang pumikit, pwede kang huminga ng malalim, pwede kang magdasal, pwede kang mag-isip ng mga magagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Halimbawa nito ay yung nakapasa ka sa napakahirap na exam, nakasama mo yung pamilya mo sa ganitong lugar, alalahanin mo yung nakakatawang memories nyo ng kaibigan mo, niregaluhan ka ng isang tao ng regalo na pinakagusto mo talagang makuha. Mga ganong halimbawa, bukod sa pag-iisip ng mga magagandang bagay na nangyari sa buhay mo, pwede kang mag-isip ng mga masasayang bagay na gusto mo pang maranasan. Halimbawa nito ay yung naging kayo ni crush, natupad mo na yung pangarap mo na magkaroon ng sariling bahay, isipin mo na namamanage mo na yung pangarap mong business, mga ganong halimbawa para lang ma-distract yung sarili mo at ma-relax yung isip mo. Pwede ka ring maglaro ng online games, manood ng movie, magbasa ng libro. Sa mga ganyang paraan, pwedeng matanggal or mabawasan yung kaba na nararamdaman mo. Next tip kung paano ma-overcome ang social anxiety, accept your mistakes. Kaya tayo kinakabahan, kaya tayo natatakot ng sobra dahil iniisip natin kung ano yung sasabihin sa atin ng ibang tao. Natatakot tayo na magkamali. Tandaan mo, walang taong perpekto. Walang performance na perpekto. Meron at merong pagkakamali kahit maliit lang. Sa public speaking, pwede kang mablangko, pwede kang mautal,
Normal lang naman yun, di ba? Sa pagkanta, sa harap ng maraming tao, pwede kang pumiyok, pwede kang maging sintonado sa ibang part ng kanta. Pero yung mga bagay na yan, mga pagkakamali na yan, normal lang naman yan eh. Lilipas din yan. Ang importante, nagawa mo yung kailangan mong gawin. Sa mga pagkakamali kasi natin, wala namang pakialam yung ibang tao dyan. Hindi naman nila iniisip na magkamali tayo. Kasi sila mismo, nagkakamali din naman. Kaya kung meron man tayong performance, nandyan lang sila para manood. Kung magkamali man tayo, okay lang. Lilipas din naman ng mga araw at makakalimutan nila yon. Next tip kung paano ma-overcome ang social anxiety, get your first experience. Anong ibig kong sabihin dito? Kailangan mong maranasan sa unang pagkakataon yung bagay na kinatatakutan mo, yung bagay na nagpapakaba sa'yo. Halimbawa sa interview, hindi mo pa nararanasan yung one-on-one interview. Kumbaga, ito yung pinakaunang interview sa buong buhay mo. Kaya nanginginig ka, kinakabahan ka, pinagpapawisan ka. Ang gawin mo, ituloy mo pa rin. Kailangan mo munang i-expose yung sarili mo sa bagay na kinatatakutan mo, sa bagay na nagpapakaba sa'yo, para doon mo malalaman kung nakakatakot nga ba talaga siya. Dahil kapag naranasan mo na, kadalasan, marirealize mo dyan na hindi naman pala siya nakakakaba talaga. Kasi yung takot, yung kaba, mararamdaman mo lang naman yan kapag hindi ka pa nagsisimula. At kapag nagsimula ka na, kakabahan ka pa rin, pero hanggang dun lang. Dahil kapag nagtagal ka na, habang lumilipas yung oras, hindi mo namamalayan na hindi ka na pala kinakabahan. Pwede mong ilista yung mga bagay na nagpapakaba sa'yo na related sa social anxiety. Halimbawa nito ay yung interview, public speaking, pakikipag-usap sa ibang tao na hindi mo kilala, at i-expose mo yung sarili mo sa bagay na sa tingin mo yun yung pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Unti-unti, ma-overcome mo yung social anxiety mo. Next tip kung paano ma-overcome ang social anxiety, make a list of your good experiences. Diba in-expose mo na yung sarili mo sa mga bagay na kinatatakutan mo? At doon mo na-realize na hindi naman pala siya nakakatakot, hindi naman pala siya nakakakaba. E di ilista mo yung mga bagay na natutuhan mo. Ilista mo yung mga masasayang nangyari na naranasan mo. Halimbawa sa public speaking, nabulol ka, tinawanan ka ng ibang tao, pero ikaw, sa halip na mahiya ka, natawa ka na lang din. Hindi naman pala siya nakakahiya. Halimbawa pa sa interview, nakita mo na palangiti naman pala yung ibang taong nagtatanong. Maayos naman silang kausap, hindi naman sila nagtataray or nagsusungit. Halimbawa, may ginawa kang performance sa harap ng maraming tao pero hindi ka nagkamali. Nagawa mo talaga lahat kung ano yung balak mong gawin. Yung mga ganyang halimbawa. Etong mga nalalaman mo sa video na ito, base ito sa experience at sa research na rin. Pero mas maganda na magpakonsulta ka pa rin sa doktor. Kung sa tingin mo na malala na talaga yung social anxiety mo, marami ka nang ginawang way para ma-overcome pero wala pa rin improvement. Since nababanggit ko yung public speaking kanina, siguro naman ayaw mong magawa yung mga pagkakamali sa public speaking, di ba? At kung gusto mong malaman kung ano yung mga common mistake sa public speaking, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.